Manman, si Tia Shi, at ako, pumunta sa lalawigan ng Yunnan para sa isang meeting. Malapit na, ang iyong Tia Shi, ang batang iyon na tinulungan mo, darating sa ating bahay, para bumisita. Nag-research na ako ng impormasyon. Ang batang iyon, si Xiao Bai. Kahit na mahirap ang kanyang pamilya, pero kahit papaano siya, ay isang mahuhusay na nagtapos mula sa isang prestihiyosong paaralan. Kailangan mong pigilan ang ugali mong iyan. Ang ugaling parang prinsesa. Tratuhin mo sila ng mabuti sa loob ng ilang araw. Sponsor ng babaeng iyan. Hindi ka ba natatakot na habol niya ang pera mo? Manman, ikaw. Mings Han. Xiao Ting, Manman. Ang batang ito ay lalong nagiging walang galang. Xiao Ting, halika rito. Sa mga nakaraang taon, nagsumikap ka. Ang Xiao Bai na ito ay talagang mabuti. Hintayin mo akong bumalik. Bibigyan ko siya sa lalong madaling panahon ng isang angkop na trabaho. Ming Shan. Salamat. Manman. Ikaw siguro ang nakatatandang kapatid na babae ni Manman, tama? Napakaganda. Ikaw? Oh, ako si Bayan lang, ini-sponsor ng pamilya mo. Oh. Kayo? Tingnan mo, Ate Manman, sa totoo lang, pumunta kami ng nanay ko ngayon para bayaran ang kabutihan ng pamilya mo para sa kabutihang ginawa mo para sa akin. Oh, Ate Manman. Tingnan mo, masyado kang payat. Kumain ka pa ng native na manok mula sa aming baryo, para gumaling ka. Kung hindi, malulungkot kami ng nanay ko. Halika na. Hindi na kailangan. O, kunin mo na. Ang manok na ito, nasa bahay ko na. Mas mabuti pang dalhin mo sa bahay. Dalhin mo sa bahay. O, Manman. Paanong masasabi mo yan? Kahit na mahirap tayo. Pero anumang kabutihan, kahit maliit, dapat bayaran. Naiintindihan namin ang prinsipyong ito. Tama. Kunin mo. Tara na. Talaga? Hindi na kailangan. Kunin mo. Ayoko talaga. Ilabas mo. Sapat na yan. Pumasok ka muna sa loob. Anak, halika rito, bilis. O, Manman. Ang bahay nyo ay napakaluho. O, tingnan mo, ang TV ay napakalaki. Ang sofa na ito ay tunay na balat. O, napakakomportable. O, mas maganda pa kaysa sa bahay ko. Umupo ka, upo. Miss, kailangan ko bang tumawag ng tao para palayasin sila? Hindi na kailangan. Hoy, kasambahay. Magbuhos ka sa amin ng 2 basong tubig. Gusto mo bang mamatay kami sa uhaw? Mrs. Liu, mauna ka na. Maging abala. Ako na ang bahala. Anak, ang pamilyang Zhang ay nararapat na maging pinakamayaman sa Bin City. Tingnan mo, napakayaman. Tingnan mo, ang laki ng puwet niya. Tiyak na manganganak siya ng lalaki, basta't kaya mong kontrolin siya. Lalo na ang mga utang mo sa labas. Sa hinaharap, ang buong Zhang Group ay magiging iyo. Nanay, huwag kang mag-alala. Noon, pinili ng pamilyang Zhang na suportahan ako. Hindi ba siya nagustuhan ako? Oo, kung gayon, handa akong magsakripisyo para tumanggap ng kaunting kawalan sa pagiging manugang ng pamilyang Zhang. Yun lang. Tama? Iyon ay maaari ring ituring bilang pagbabayad sa kanilang kabutihan sa akin. Maupo ka muna dito. Ako na ang bahala sa mga bagay-bagay para sa iyo. Manatili ka na lang sa ibang lugar. Ah, yon. Kuya Manman, tingnan mo, pumunta kami sa bahay mo. Nakakaabala na kami sa iyo. Huwag ka nang gumastos pa para sa amin. Manman, huwag kang mag-abala. Ang laki ng villa mo. Puno ito ng mga silid. Bigyan mo lang ako at siyan lang ng 2 malalaking silid. Kaming 2 pwedeng makasama ka. Pasensya na. Hindi ako sanay na may mga estranghero sa bahay ko. Mas mabuting ayusin ko na tumuloy kayo sa ibang lugar. Genge, Liu. Kawawa naman ako.
Mahirap ako sa buong buhay ko. Pero mayroon kaming dignidad. Ibinenta namin ang bahay namin para pumunta rito, para magbayad ng utang na loob. Sinong makakaisip na hahamakin kami? Kami ay mga taga-baryo. Ang buhay na ito ay hindi matiis. Inay. Kung hahamakin nila tayo, aalis na lang tayo. Ang anak mo ay magdadala sa iyo sa kalye para matulog sa basura, mas mabuti pa kaysa magdusa dito. Kuya Manman, kung sa tingin mo kami mga taga-baryo ay hindi karapat-dapat tumira sa bahay mo, sige, aalis na kami ngayon. Pero, pakisabi na lang kay Tio Zhang. Hindi na kami babalik kailanman. Hindi kami makalapit sa pinakamayamang tao sa Bincheng. Aalis? Hindi pwede. Gi, NG, Liu, pakiayos ng 2 silid para sa kanila. Manman, nakilala ko na yung bata na yon, Xiaobai. Alam na alam niya ang kanyang asal. Paano naman siya magiging tulad ng sinabi mo? Hindi mo ba naisip na siya ay batang tinutustusan ni Tita Xie at saka magkaroon ng pagkiling laban sa kanila? Pagkiling? Dapat alam ko na, kapag nagsalita na yung babaeng iyon, kahit ano pa ang sabihin ko, maniniwala ka lang sa babaeng iyon. Saka, kailangan nilang lumipat bukas. Hoy, ikaw! Hoy, ikaw! Mingshan, si Xiaobai ay isang batang gusto ko. Hindi mo pa rin naiintindihan ang tunay niyang pagkatao? Mula noong bata pa siya, mahirap ang pamilya niya, namatay ang kanyang ama, ngunit sa pamamagitan ng kanyang sariling pagsisikap, nakapasok siya sa isang prestihiyosong unibersidad. Isang mabuting bata? Paano naman siya mapapahiya ng ganyan ni Manman? Kung hindi ka pa rin panatag, sabihin mo kay Lee na umuwi at tingnan ang sitwasyon. Kalihim, umuwi ka agad at tingnan ang sitwasyon. Kung may problema, iulat mo sa akin ng tapat. Ikaw, ano ang gusto mo? Ate Manman, pagod ka na sa trabaho ngayong araw, di ba? Hayaan mo akong maghugas ng iyong paa. Hindi kailangan. Kaya ko nang gawin mag-isa. Pakiusap, umalis ka na. Ate Manman, alam kong nahihiya ka. Okay lang, gusto ko itong gawin ng kusa. Hayaan mo akong tulungan kang magpahinga. Sabi ko hindi kailangan. Lumabas ka agad dito. Mula ngayon, nang wala ang pahintulot ko, huwag ka nang pumasok sa kwarto ko. Sige, magpahinga ka ng sapat, aalis na ako. Ate Manman, sino yung lalaking iyon? Wala kang pakialam? Umalis ka. O, tatawag ako ng tao. Ano? Ang babaeng iyon ay hindi lamang walang utang na loob, siya ay palihim na may ibang lalaki. Walang hiya kang babae. Sa panlabas, mukhang inosente siya, pero palihim siyang napakawalang hiya. Kumalma ka, anak. Magtuturo si nanay sa kanya ng leksyon. Ang mga patakaran ng pamilya Bai, mamaya kapag naging asawa mo siya, dapat mong kontrolin siya. Ano ang gusto mo? Manman. Tingnan mo, anong oras na? Sa lugar namin, ang isang babaeng tulad mo naghahanda na ng almusal at hindi ka pagising. 6:00 pa lang ng umaga. Anong almusal? Tsaka, may katulong naman kami sa bahay. Hindi ko kailangan gawin iyan. Well, Manman, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan. Ito ay para sa ikabubuti mo. Mamaya, pagkatapos mong mag-asawa, paano mo pagsisilbihan ang asawa mo? Maintindihan mo naman, ito ang bahay ko. Ang gusto kong gawin, ang isang tagalabas tulad mo ay walang karapatan mangialam. Tsaka, sinabi ko sa iyo, nang wala ang pahintulot ko, bawal kang pumasok sa kwarto ko. Lumabas ka. Manman, ang ibig sabihin ni Tia Shu ay, bukod pa, siyan lang,
ay pumunta ng espesyal para dalhan ka ng mga damit. Tama, Ate Manman. Tingnan mo, dala ko ito mula sa baryo espesyal para sa'yo. Ito ang pinakasikat sa amin. Subukan mo. Manman, tingnan mo ang sarili mo, natutulog na naka, damit na mahahalay. Sa baryo namin. Hindi ka makapag-aasawa. Nanay, Mamaya, isuot mo ito paglabas mo. Huwag mong lagi isuot ang ganitong mahahalay na damit para makita ng ibang lalaki. Ito ang paboritong estilo niyan lang. Halika, magpalit ka. Halika, halika, halika. Ano ang gusto mo? Bitawan mo ako. Manman, maging masunurin ka. Ang isang babae ay dapat magsuot ng damit na ganito. Halika. Bitawan mo ako. Ann, bakit ka nakatayo lang diyan? Halika dito at tumulong ka agad. Magpalit ka. Halika. Isuot mo. halika, Ate Manman. Hindi. Anong ginagawa mo? Alam ko na. Kayong dalawa ay walang magandang ginagawa. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Paano mo nagawang manggulo sa dalagang ito? Ginangliw? Miss, huwag kang mag-alala. Hanggat nandito ako, hindi ko hahayaang ang dalawang ito mang-istorbo sa iyo. Ikaw na mababang asong bantay, paano ka nagkakalakas ng loob dito? Maniwala ka man o hindi, ipapaputok kita kay Mr. Zhang. Kung hindi dahil sa tulong ng pamilya Zhang, sa buong buhay ninyo, hindi kayo magkakaroon ng karapatang pumasok sa pintong ito. Kailanman, nagmamagaling ka pa rin dito. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Ikaw. Si Ginangliw ang nag-alaga sa akin mula noong bata ako. Walang sino man ang may karapatang magtanggal sa kanya. Noong una, naisip ko na nakakaawa kayo, kaya pinayagan ko kayong manatili pansamantala. Hindi ko akalaing aabot kayo sa ganito. Tumawag na ako sa security ng gusali. Darating sila agad. Ang matandang babaeng ito at ako ay kinamumuhian. Ang aming taos-pusong pagmamahal ay itinatapon. Kak Manman, gusto lang naming suklian ang iyong kabutihan. Ibigay sa iyo ang aming makakaya. Mabuti ang aming intensyon. Tumahimik ka. Ang tumulong sa iyo ay ang babaeng siya na iyon, hindi ako. Kung gusto mong bumawi, pumunta ka sa kanya. Iimpake mo ang gamit mo at umalis ka na ngayon din. Narinig mo ba? Umalis ka na. Ginugulo ang isang balo at ulila. Hindi ito ang baryo mo. Lalo na't hindi ito lugar para magloko ka. Kung hindi ka aalis agad, kikilos ako. Saklolo, Ginangliw, paano mo nagawang tratuhin ng bastos ang mga bisita? Kalihimli, dumating ka sa tamang oras. Mabilis, palayasin mo ang dalawang ito para sa akin. Miss, bago umalis si Director Zhang, nagbigay siya ng tiyak na tagubili na alagaan silang dalawa. Mamaya, kung magagalit si Director Zhang, tingnan mo, si Yan lang ay mabuting bata, si Aunt Shu ay tapat na tao. Sa bagay na ito, tiyak na may hindi pagkakaunawaan. tama, kalihimli. Siyan lang at ako ay gustong suplian ang kabutihan ng pamilya Zhang sa kanilang kabutihan sa amin. Dinala pa namin ang mga damit, ang pinakauso mula sa nayon, para sa kanya, pero minamaliit niya ang aming mga damit. Kahit wala akong pera ngayon, pero sa bandang huli, kapag may pera na ako, tiyak na bibili ako ng mas magagandang damit. Ano man ang gusto mo, bibilhin ko para sa iyo. Ayos ba? Kalihimli, ang dalawang ito mula nang dumating sila. May masamang intensyon. Kung papayagan silang manatili pa, maaaring mapanganib ang kapatid. Kalihimli, wala akong pakialam kung may hindi pagkakaunawaan o wala. Wala rin akong pakialam kung magalit si Itay. Kung bago ako bumalik ngayong hapon, nandito pa sila. Pananagutan mo. Lang, tawagan mo agad ang tiyo mo. Yan lang, tawagan mo agad ang tiyo mo. Hindi ba kakalabas lang niya sa bilangguan ng GEWD sign? Marami siyang kakilalang kaibigan, maraming kaibigan. Nakatira sila rito. Hayaan silang manatili rito. Tingnan mo ang babaeng ito, gusto pa kaming palayasin. Subukan mong tiyakin ngayong gabi na maayos na natin ang lahat. Tawagan mo na agad. Kung ganoon, hinihintay namin ang mabuting balita. Huwag ninyong sayangin ang kabutihan ng binibini para sa inyo. Hindi namin. Tumatawag na. Narinig mo ang sinabi ni Kalihimli, di ba? Itong si Manman, talagang sensitibo mula pagkabata. Sa tingin ko, baka hindi siya sanay na may mga taong nakatira sa bahay niya. Huwag kang mag-alala. Inutusan ko na si Kalihimli. Hindi niya hahayaang si Manman maagrabyado kahit bahagya.
Itong bata, nilalait pa si Xiaobai. Kasalanan ko rin ito. Mula nang mamatay ang nanay niya, masyado ko siyang pinalayaw. Hindi pwede, Xiaoting. Si Xiaobai ay batang tinulungan mo. Napakatalino rin niya. Kung palayasin siya ni Manman, pagkatapos kumalat ang balita, mapapahiya ako bilang pinakamayaman sa Bincheng. Sabihin sa lahat, ipagpaliban muna ang meeting. Kailangan kong umuwi agad para tingnan. Kaarawan mo ngayon, di ba? Ni ang tatay mo ay hindi umuwi. Talagang nabulag siya ng babaeng iyon. Hindi pa banggitin ng ina at anak na nakatira sa bahay mo. Paano sila naging ganyan kahiya-hiya? Uy, ikaw naman tawagan mo ang kasintahan mo. Inspektor siya, di ba? Tiyak na may paraan para harapin sila. Kamakailan ay hinahawakan niya isang kaso ng pandaraya sa sugal. Wala siyang oras na umuwi. Bukod pa riyan, aalis din ang ina at anak ngayon. Mas mabuting huwag ko na siyang gambalain. Miss, may problema. Pagkaalis ni Secretary Lee, hindi lang ako pinalayas ng ina at anak na ito. Dinala pa nila ang lahat ng kamag-anak nila rito. Hindi lang iyon, ginawa pa nila. Kumusta, Ginang Liu? Ginang Liu, Tara, Man, sasamahan kita sa bahay para makita. Man. Hindi ba iyon ang bulaklak na itinanim ni Auntie sa bakuran bago siya pumanaw? Ito. Man, okay ka lang? Pito, 8, 9, 10. Mas malaki ako sa iyo. Ang galing mong bata, Nakakakuha ng napakayaman na asawa. Tito, dahan-dahan lang. Hintayin mo lang na pakasalan ko siya at iuwi. Susunduin kita at dadalhin dito. Dito na lang tayo. Manatili ka hanggat gusto mo. Haha, napaka-responsable. Man, ang mga taong ito? Kuya Manman. Oh, nagdala ka rin ng mga kaibigan. Halika, huwag kang tumayo lang dyan. Maupo ka na agad. Ngayon, dumalaw ang tito ko sa bahay namin. Ang nanay ko ay nagluto ng maraming masarap na pagkain. Kayo dalawa, buti pa kayo. Zhang Man, babae ka. Paano mo nasaktan ang sarili mong asawa? Ngayon, kailangan mong magbigay sa akin ng paliwanag. Kung hindi, huwag kang pumasok sa bahay na ito. paliwanag? Gusto ko talagang itanong sa'yo. Sa anong dahilan mo sinibak si Nani Liu? Paano ang mga bulaklak sa bakuran? Ano ang kwento? Matagal ko nang sinibak si Nani Liu. Ang laki ng bakuran hindi tinaniman ng gulay, sayang. Inalis ko na lahat ng mga bulaklak na iyon. Mamaya, pwede nating. Pagkatapos mamatay ng nanay ko, si Nani Liu ang tanging sandigan ko. Ang mga bulaklak na ito ay itinanim din ng sarili kong nanay. Sinira mo sila sa isang walang ingat na salita. Maari mo bang palitan ng mga iyon? Hindi lang anak ko ang sinasaktan mo. Lakas ng loob mo, ako pa ang sasaktan. Hoy, babaeng ito. Naglakas loob ka pang itulak ako. Man. Ngayon ang araw na lalabas sa kulungan ang tiyo ko. Dinala niya ang mga kaibigan niya sa bahay para magdiwang. Kung ganito ang gagawin mo, mapapahiya ba tayo sa harap ng mga kaibigan niya? Tama, mayaman ang pamilya mo. Ano bang hindi mo mabili? Hindi na bibili. Nakakainis na yaya. Pangit na bulaklak. Kailangan bang umabot sa ganito? Wala ka talagang hiya. Dahil hindi mo alam ang limitasyon mo? Kaya't hindi ako magdadalawang isip na turuan ka ng leksyon. Sabi ko, asawa ni Yan lang. Para sa isang maliit na bagay. Kailangan mo bang magdala ng tao sa bahay para mag-iskandalo? Mukhang kailangan mong sapakin. Makinig ka, kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, lumuhod ka agad at humingi ng tawad. Kung hindi, maniwala ka man o hindi, kukutin ko ang mukha niya. Lakas ng loob mo. Pakawalan mo siya. Kung hindi, ako ay... Sabi ko, hindi ba ako ang tiyo mo? Ganyan ka makipag-usap sa akin? Man! Huwag mo akong pansinin!
Tawagan mo agad ang tatay mo. Tay, sagutin mo na ang telepono. Sagutin mo ang telepono, Tay. Sinabi ko na sa iyo, sa ganitong maliit na bagay, pupunta ka sa akin? Ano ang silbi ng kailangan kita? Ang Mingshan, ang kumpanya, may problema ba? Kaya nilang ayusin ang maliliit na problema mag-isa. Shouting, magpapahinga na ako. Tay, nasaan ka? Umuwi ka na agad. Si Bayan lang at ang kanyang pamilya. Sino ba itong shouting na ito? Wala lang. Isang prank call lang. Magpahinga ka ng sapat. Ibalik mo sa akin. Inanyayahan kami ng tatay mo sa bahay ninyo. Gusto niya ang anak ko para ipagpatuloy ang inyong angkan. Ano ang punto ng pagtawag mo sa kanya? Kung nalaman ng tatay mo, gusto ng anak ko na piliin ka, matutuwa siya ng sobra. Imposible. Hindi niya ako pwedeng tratuhin ng ganito. Ikaw talaga, kayo talaga, at ang plano ng babaeng iyon. Tito, Hoy, ikaw! Ang lakas ng loob mo na sipain ako. Wala ba kayong silbi? Hawakan ninyo siya para sa akin. Itong babae. Imposible. Noon, dahil lang mabait si Manman, kaya mo siyang tratuhin ng basta-basta. Ngayong narito na ako, tingnan natin kung sino ang mga has na hawakan siya. Xiaoroy, mag-ingat ka. Xiaoroy, Hahaha, kaya pala ikaw ang pamangkin ko. Magaling. Halika, talian mo siya agad. Xiaoroy, pakawalan mo si Xiaoroy. Matagal na sa bilangguan, hindi na nakahawak ng babae. Ngayon, gagawin nating handaan ang babaeng ito. Ano ba talaga ang ginagawa mo? Kuya Manman, ano pa ba ang gusto mo? Halika rito. Pakawalan mo ako. Ang iyong mga aksyon ay labag sa batas. Kung ayaw mong makulong, pakawalan mo ako agad. Makulong? Ikaw at si Yan lang ay nagmamahalan. Bakit ka makukulong? Bukod pa, ang mga mayayaman tulad mo ay nagmamalasakit sa reputasyon. Hindi ba? Ano ang tinitingnan mo? I-record mo gamit ang phone mo? Sa video na ito, hindi na kailangan mag-alala na lalaban siya. Huwag kang mag-alala. Kaki itatala ko ito ng malinaw hanggang sa mga detalye. Uy, yan lang. Halika, alagaan mo ang babaeng ito para sa kanya. Ang bahay ng pamilya niya, kumpanya, at pera ay magiging atin. Ang tatay ko ay uuwi na. Hindi ka ba natatakot? Hindi ka ba natatakot na bumalik ang tatay ko at makita ang tunay mong mukha? Sasabihin ko sa iyo ng totoo tungkol sa tatay mo. Lahat ng ginawa natin ngayon ay aprobado ng iyong stepmother. Ang tatay ni Manman at ako ay lubos na sumusuporta kay Yan lang. Ngunit kung papayag si Manman, ay depende sa iyong kakayahan. Narinig mo? Tigilan mo na ang paglaban. Bago umuwi ang tatay mo, papayagin ka namin. Kakmanman, tinulungan ako ng pamilya mo sa pera noon. Hindi ba para mapamanahan ako ng negosyo nyo? Kung ganoon, handa akong magsakripisyo at magpakasal sa pamilya Zhang. Para sa ganoon, ang mga bata ay magdadala ng apelyido mo. Ito rin ay para suklian ang kabutihan mo. Tama na. Tumigil ka. Bilisan mo. Gawin mo na. Kayo dalawa. Hawakan ninyo ng mahigpit ang kamay niya. Uwa. Ngayon, gagawin ko si Yan lang. Isang tunay na lalaki. Bitawan mo ako. Bakit hindi pa nagsisimula si Yan lang? Lalaki ka ba o hindi? Oo, kailangan ba naming turuan ka? Umalis kayo dito. Kakmanman,
Mula ngayon, ikaw ay akin. Huwag. Huwag mo akong hawakan. Ang boyfriend ko ay isang inspektor. Kapag nalaman niya, tiyak na hindi kanya palalampasin. Sasabihin ko sa iyo, ang huli kong kinakatakutan ay isang inspektor. Ngayong kasama mo ako, iniisip mo pa ba ang boyfriend mo? Ngayon, aayusin kita. Huwag. Huwag mo akong pakawalan. Huwag mo akong pakawalan. Kakaiba. Bakit ang ingay ng bahay ngayon? Huwag kang mag-alala, baka yung mga kaibigan ni Manman na inimbitan niya para sa kaarawan medyo maingay. Pero hindi ganito kaingay. Sino man ang hindi nakakaalam akala may away. Sasabihin ko sa iyo, makinig kang mabuti. Mula ngayon, ikaw na ang manugang ng pamilya Bay, kung maglakas loob ka pang mag-isip ng ibang lalaki. Babaliin ko ang mga binti mo, naiintindihan mo ba? Tulong, Itay. Iligtas mo ako. Itay, iligtas mo ako. Tigil. Pakawalan mo ako. Bitawan mo. Bitawan mo. Sumigaw ka ng malakas. Bukod dyan, ang tatay mo, matandang bastard, wala rin sa bahay. Kahit sumigaw ka hanggang sa pumiyok ang boses mo, walang darating para tumulong sa'yo. Pakawalan mo ako. Masyado na yata akong mabait sa'yo, no? Kung hindi kita tapusin ngayong araw, hindi ba yan lang ang pangalan ko? Pakawalan mo ako. Tulungan mo ako. Tigilan mo na. Manman, mali ako, alam naming mali kami. Pakiusap ko, huwag mo na kaming bugbugin. Huwag mo na kaming bugbugin. Manman, anong ginagawa mo? Huwag mo akong pakawalan. Yan lang. Tigil. May darating. Bilisan mo. Kaladkarin mo siya. Kaladkarin mo siya. Umalis ka. Umalis ka. Ma, babalik sila agad. Ano na ngayon? Hindi, naku. Huwag kang matakot. May paraan si nanay. Ma. Ma, Kunin mo. Kunin mo. Alice. Alice. Anong ginagawa mo? Tay, Tatay, uuwi na si tatay. Tawagan na ang pulis. Hulihin ang masamang babae at anak niya. Hulihin silang lahat. tumawag ng pulis para hulihin sila. Bakit? Sila? Mr. Zhang. Ngayon ay kaarawan ni Manman. Gusto lang naming ipagdiwang ng maayos ang kanyang kaarawan. Pero akala ni Manman kami ay probinsyano. Hindi karapat-dapat na ipagdiwang para sa kanya. Tingnan mo, hinampas pa niya ng bote ang anak ko. Yan lang. Ate ni Manman. Pumunta lang kami para suklian ang iyong kabutihan. Dahil sa tingin mo hindi kami dapat dito, aalis na lang kami. Bakit kayo tumatawag ng pulis? Kalokohan. Maliwanag na kayo mismo. Manman, hinampas mo ng bote ang isang tao. Nakita nating lahat. Kahit na probinsyano sina Nanay Sue at yan lang, mababait sila. Tapat at inosente. Paano mo sila nagagawang tratuhin ng ganito? Ako. Tatay, huwag kang maniwala sa kanila. Sila mismo ang gumawa. Sila. Gusto rin nilang pilitin. Tito Zhang. Manman. Tama ang ate ni Manman. Ako mismo. Aksidenteng nauntog ang ulo ko, natamaan ang bote at nabasag. Walang kinalaman ang ate ni Manman. Tama. Hindi kasalanan ni Manman. Kasalanan namin. Hindi namin alam ang lugar namin. Kung kami, mag-ina, ay hindi pinilit ang sarili na gumanti ng pabor. Hindi malulungkot si Manman na makita kami. Kung gusto mong sisihin, ako na lang. Kasalanan ko lahat. Sobra na ang pagpapalayaw ko sa'yo. Paano mo nagawa? Tay, maniwala ka sa akin. Sila ang tumawag ng mga siga at ako'y kanilang tinali. Gusto rin nilang kunin ang bahay natin. Oo,
At si Tia Liu rin. Si Tia Liu ay pinalayas din nila. Manman, binugbog mo ng bote ang isang tao. Nakita namin ng sarili naming mga mata. Tingnan mo ang ugali mo ngayon. Nasaan ang dignidad mo bilang anak ng pamilya Zhang? Ngayon ay binugbog mo si Yan Lang ng bote. Binugbog si Tia Shu. Bukas, ako naman, ang tatay mo. Tay, hindi ganyan iyon. Maniwala ka sa akin, talagang hindi ganyan. Tungkol kay Tia Liu, sinabi na sa akin ni Tia Liu kanina, may problema siya sa pamilya. Umuwi siya ng ilang araw. Kung hindi ka naniniwala, tawagan mo siya ngayon at tanungin. Naiintindihan ko. Magkakasabwat kayo. Ikaw ang nagsabi sa kanila na uuwi ang tatay ko. At sinabi mong siraan ako dito. Gusto mo lang makuha ang yaman ng pamilya ko. Tama na. Man, sa ganitong pagkakataon, iniisip mo pa ring magsinungaling at umiwas sa responsibilidad. Sasabihin mo pa ba? Lahat ng ito ay pinlano ni Tia Xie. Sinabi niya na sadyang gumawa ako ng gulo para sa'yo. Tama? Tatay, bakit hindi ka nagtitiwala sa akin? Bakit mo pa ring ipinagtatanggol ang mga tagalabas na ito? Hinampas mo ako. Man, tinuruan kita mula noong bata ka pa. Kahit sila'y tagalungsod o probinsya, huwag mong maliitin ang sinuman. Ngunit ngayon, pinagtatakpan mo ang sarili mong pagkakamali. Paulit-ulit na nagsisinungaling. Talagang binigo mo ako. Ako? Tio Zhang. Pakiusap, huwag mong hampasin si Kuya Manman. Tio Zhang, huwag mong sisihin si Kuya Manman. Ako ang may kasalanan. Nagalit si Kuya Manman dahil sa akin. Si Kuya Manman ay sinabi sa iyo ang mga bagay na iyon. Kung gusto mong manakit, ako na lang. Hinampas mo ako. Tio Zhang, aalis na kami ng nanay ko. Hindi na namin kayo muling aabalahin. Ngunit Tio Zhang, kayo ni Tia Xie ay, hindi namin kayo kayang bayaran. Ang magagawa ko lang ay, salamat. Tumayo ka na. Tumayo. Man, alam kong may sama ka ng loob sa akin. Tinatanggap ko iyon. Ngunit hindi mo pwedeng, dahil lang sinusuportahan ni Tia si Yan Lang, insultuhin sila ng ganyan. Ikaw, Humingi ka ng tawad ngayon din. tatay. Kahit anong sabihin ko, hindi ka naniniwala sa akin. Ang mga tagalabas na ito ay nagpapakaawa at naniniwala ka sa lahat. Kung buhay pa si nanay, hindi siya magiging katulad mo. Ikaw, Mingshan, ayos ka lang ba? ayos lang ako. Wala yan. Man, alam mo namang hindi maganda ang lagay ng tatay mo at sadyang ginagalit mo siya? Sa tingin ko, naiimpluwensyahan ka ng nobyo mo para maging masama ang ugali mo. Magkasama na kayo ng ilang taon, pero hindi siya bumisita sa tatay mo. Karapat-dapat ba ang ganyang tao na maging manugang natin? Tanging isang mabuting bata tulad ni Yan Lang Mingshan na may mataas na edukasyon ang karapat-dapat para sa ating Manman. Hindi ba sinabi mong wala kang pakialam sa estado? Mas mabuti pa ang pakasalan ni Manman si Yan Lang. Matuto ka kay Yan Lang para ayusin ang ugali mo. Ano? Anong sinabi mo? Gusto niyo akong pakasalan ang masamang tao na to? Makinig ka. Para pakasalan ko siya, mas gugustuhin ko pang mamatay. Mingshan, nakalimutan mo na ba? Noon, dahil sa batang pulis na iyon, na-hostage si Manman ng isang magnanakaw. Kahit hindi ko kadugo si Manman, pinalaki ko siya ng mas mabuti pa sa sarili kong anak. Kung may mangyari kay Manman, hindi na ako mabubuhay. Man, tama si Tita Xie. Nawala na ng tatay mo ang iyong ina. Hindi na niya kayang mawala ka pa. Mabuting bata si Yan Lang. Kung pakasalan mo siya, makakapamuhay ka ng mapayapa at tahimik na buhay. At magiginhawa ang loob ng tatay mo. Tito Zhang, Tita Xie, huwag kayong mag-alala. Mamahalin ko ng tapat si Manman. Hindi ko siya hahayaang masaktan. Tama. Matapat ang Yan Lang natin. Si Yan Lang at ako ay handang magsikap upang maging masaya si Manman. Gagawin naming masaya si Manman. Hindi ko siya pababayaang magdusa. Mingshan, bilisan mo na. Sa 5 araw ay magandang araw. Maaari na silang magpakasal agad. Para ang batang pulis na iyon ay hindi na manggugulo kay Manman. Man, manatili ka sa bahay ng ilang araw. Huwag kang pumunta kahit saan. Naiintindihan mo ba? Tatay, ayokong pakasalan siya.
Tito, huwag kayong mag-alala. Talagang aalagaan ko ng mabuti si Manman. Manman, kahit na taga-probinsya ako, nagtapos ako sa isang kilalang universidad. Pagkatapos nating magpakasal, magtatrabaho ako at hindi kita bibiguin. Mingshan, hindi maganda ang lagay mo. Magpahinga ka muna sa itaas. Pag-uusapan ko sa pamilya ang tungkol sa seremonya ng kasal. Hindi ko bibiguin si Manman. Man, makinig ka sa sinabi ni Tita Xie. Naiintindihan mo ba? Napakaalaga ni Yan lang kay Man. Gaan din ang loob ko. Hindi tatay. Siya. Hindi tatay. Talagang malakas siya. Man, ano yun sinabi mo? Sinabi ni Manman na hindi niya inaasahan. Talagang gusto siya ni Yan lang. Labis siyang naantig. Sa mga susunod na araw, kailangan mong umasta ng maayos. Kung magdulot ka pa ng gulo, papatayin ko ang buong pamilya mo. Maghintay ka lang ng maayos, sa 5 araw, ikaw ay magiging nobya ko. Bigyan mo ako ng malusog na sanggol na lalaki. Manman, ako ang iyong madrastra. Paano kita sasaktan? Yan lang. Siya ang asawang espesyal kong pinili para sa iyo. Mamuhay kayo ng masaya ng sama-sama. Tama na. Kayong dalawa, alagaan ninyo siya ng mabuti. Huwag hayaang malaman ng kanyang ama. Kung hindi, mabibigo ang ating plano. Relax. Sa 5 araw na ito, tiyak na babantayan ko siya ng mabuti. Hindi ko siya hahayaang lumabas ng silid. Lalo na't sabihin sa matandang iyon. Sige na, Sinta. Mrs. Zhang, ang ating tagumpay, lahat ng pasasalamat sa iyo. Basta sundin mo ang aking mga utos. Tiyak na gagantihan kita. Si. Nagmamagaling pa sa harap ko. Ipinagmamalaki mo pa ang sarili mo rito. Ikaw na walang kwenta. Nagmamagaling ka pa. Hintayin mo hanggang mapangasawa ng anak ko ang babaeng iyon. Ang yaman ng pamilya Zhang, akin na lahat. Ha ha ha. Kung lalapit ka ulit, mamamatay ako sa harap mo. Huwag kang umasa ng kahit ano sa bahay ko makakuha ng kahit isang sentimo. Ibaba mo muna ang kutsilyo. Hindi na ako lalapit. Ibaba mo ang kutsilyo. Lumabas ka. Sige. Aalis na ako. Bagong disenyo. Ngayon, tuturuan kita ng leksyon. Binabantaan mo ako? Halika dito. Ngayon, tuturuan kita ng maayos kung ano ang 3 pagsunod at 4 na kabutihan, at kung ano ang ibig sabihin na ang asawang lalaki ay langit. Naintindihan mo? Tingnan natin kung maglalakas loob ka pa pagkatapos nito. Mingshan, anong problema? Kung may problema ka, ano ang gagawin naming dalawa ni Manman mamaya? Shouting, ayos lang ako. Ang kondisyon ng katawan ko, alam ko na pinakamabuti. Tama. Man, kamusta na siya ngayon? Nagtatampo pa ba siya? Kakausap ko lang kay Manman. Naiintindihan na niya ang ating taos-pusong pagsisikap. Pumayag na siyang pakasalan si Yan lang. Sigurado akong magiging magkakasundo sila. Mabuti at naiintindihan niya. Ngunit pagkatapos ng maingat na pag-iisip, ang usapin ng kasal ni Manman ay dapat suriin ng mas maingat. Pinasabi ko kay Secretary Lee na siyasatin ng mas malalim ang kalagayan ng pamilya ni Bayan lang. Shouting, sa tingin ko, hindi ka naman tutol, diba? Talaga? Ito ay tungkol sa kaligayahan sa buhay ni Manman? Paano ako tututol? Tama. Kunin mo ang savings card para sa dote ni Manman, dalhin mo rito. Gusto kong makita ang halaga ng pera. Ang kasal ni Manman ay dapat maging engrande. Pakawalan mo ako. Shouting, magkasama tayo. Ibigay mo itong card kay Manman.
Pakawalan mo ako. Ang mga tagalungsod ay talagang iba. Tingnan mo itong makinis at malambot na balat. Mas maganda kaysa sa amin mga taga-baryo. Bitaw! Bitawan mo ako! Pakawalan mo ako! Tay, tulungan mo ako! Tay, Man. Tumahimik ka. Binabalaan kita. Kung sumigaw ka ulit at marinig ng tatay mo, papatayin kita. Naintindihan mo? Tay, Nangahas kang lokohin ako, babae. Ngayon, wawakasan ko ang buhay mo. Tay, iligtas ang tatay ko! Tulungan mo ako! Nanay, anong ginagawa mo? Tinakot mo ako. Akala ko darating iyong matandang lalaki. Anak, pumasok lang ako. Nakita iyong matandang lalaki. Papunta siya rito. Ano? Anong gagawin? Kumain ka kahit kaunti. Man. Anong nangyari? Director Zhang, hindi pa kumakain si Manman. Nagdala ako ng pagkain para sa kanya. Pero hindi lang siya tumanggi kumain. Binalewala rin niya ako. Man, si tatay ito. Alam ni tatay na galit ka pa rin sa akin. Pwede mo bang tanggalin iyong kumot? Man, oh? Pinapakaba mo si tatay. Ikaw. Man. Mingshan, malamang na-stress pa si Man. Paano kung umuwi muna tayo? Hayaan mo siyang kumalma. Kapag humupa ang galit niya, tiyak na hahanapin ka niya. Man. Alam ni tatay na galit ka pa rin sa akin, pero ayaw ni tatay na mapahamak ka. Man, ang card na ito galing sa nanay mo at sa akin, naiipon para sa iyong dote. Ang pin ay ang iyong kaarawan. Ilalagay ko sa tabi mo. Ingatan mo ha. Man. Sige, magpahinga ka na. Kapag kumalma ka na, babalik si tatay para makita ka. Tingnan mo, anong nangyari? Mingshan, Ikaw, Masasamang tao. anong ginagawa mo? Umalis ka dito, Man. Tatay? Anak, ayos ka lang? Itong masamang tao, inistorbo ka ba niya? Sabihin mo kay tatay, kausapin mo si tatay, anak. Tio Zhang. Hindi ko ginawa iyon. bye yan lang. Akala namin dati, mapapasaya mo si Man. Hindi inaasahan ginawa mo pala ito. Sulit ba ito sa aming inaasahan? Hindi ganoon, Tio Zhang talaga. Hindi ito ang iniisip mo, siguradong hindi. Ikaw na masamang tao. Maaaring matanda na ako pero hindi ibig sabihin bulag ako. Sinasabi mo ba na ako, si Zhang Man ay pinilit kita? Kung hindi mo maipaliwanag ng malinaw ngayon, ipak mo ang gamit mo at umalis ka dito. Tio Zhang, sa tingin ko, si Ate Manman at ako ay malapit ng magpakasal, kaya gusto ko munang pumasok para maging close. Pero sino bang mag-aakala na nang pumasok ako, si Ate Manman? Si Ate Manman ay agad akong sinuntok, binato pa ako ng mga bagay siya pa. Sinubukan akong patayin gamit ang kutsilyo. Kailangan kong pigilan si Ate Manman sa kama. Oo, tama yan. Si Manman ay nasugatan ang kamay niyan lang, gamit ang kutsilyo. Sinubukan naming ipaliwanag sa kanya. Pero nang pumasok ka, nagpanik agad kami. Balak naming itago muna ito, ipaliwanag mamaya. Mingshan, ang sugat na ito ay mukhang gasgas ng kutsilyo. Sa tingin ko may hindi pagkakaunawaan. Ano? Gayunpaman, hindi mo dapat tratuhin si Man ng ganito kung hindi ko nakita ngayon. Si Man ay maaaring hindi naman sino ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa kanya. Man, sabihin mo kay tatay, itong masamang tao nagsisinungaling ba siya sa akin? Kung maglakas loob siyang magsinungaling, hindi ko siya pababayaan. Man, ayos ka lang? Tay? Mahal, Tay, ako. anong problema, mahal?
Hoy, babae, huwag kalimutan, nasa akin ang kaibigan mo. Kung maglakas loob kang magsinungaling, papasaktan ko siya sa iba. Pagkatapos, ipalalabas ko ang video na iyon sa internet para makita ito ng lahat. Naiintindihan mo ba? Manman. Manman. Manman, sabihin mo na lang. Gusto kong makita kung ano ang magagawa niya sa'yo kapag nandito ako. Ayos lang. Tay, okay lang ako. Medyo pagod ako. Gusto kong magpahinga. Tiyak na takot si Manman. Ajen, tulungan ang binibini na maligo. Siguraduhing makapagpahinga siya ng maayos. Opo, ma'am. Ajen, dapat mong samahan ang binibini sa lahat ng oras. Malinaw ba? Manman, magpahinga ka muna ng maayos. Iwan mo na sa tatay ang iba. Tay, Masyado akong nagmadali dati. Ang kasal mo kay Manman, itigil muna natin. Ipapatawag ko si Secretary Lee. Tulungan kang maghanap ng angkop na lugar. Bago gumaling si Manman, huwag ka munang lumitaw sa harap niya. Tio Zhang, nagkamali ako. Tio Zhang, ako. Talagang mahal ko si Ate Manman. Paano ko magagawa iyon sa kanya? Tio Zhang, nakikiusap ako. Patawarin mo ako. May kasalanan ako, masama akong tao. Karapat-dapat akong pagalitan, humihingi ako ng tawad kay Ate Manman. Tama na? Hindi mo na kailangang magsalita pa. Tio Zhang, Ito ang hiniling mo. Ang datos ng muling pagsusuri. Kay Bai Yanlang. Kumilos ng matapang para sa katarungan. Mingshan, talagang nagkamali si Yan Lang sa pagkakataong ito, pero tinulungan ko na siya mula pa noong bata siya. Sa tingin ko, nagkaroon lang siya ng sandaling maling pag-iisip. Natatakot siyang baka magkamali ka ng pagkakaintindi, kaya ginawa niya ang katangahang ito. oo, Tito Zhang, nakikiusap ako sa iyo. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Si. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero kailangan mong mabuti ang pagbabago mo. Kung may susunod na pagkakataon, huwag mo nang isipin na pakasalan si Manman. Kahit ang pagsuporta sa aming pamilya, ang pamilya Zhang ay hindi magbibigay ng kahit isang sentimo. Tito Zhang, makakaasa ka, tiyak na magbabago ako. Magiging mabuti ako kay Ate Manman. Sa wakas, umalis na ang matandang iyon. Yan lang. Ang matandang iyon kanina hindi ka naman sinaktan, di ba? Kung hindi dahil sa kanyang impluensya, papuntahin ko sana ang tiyo mo upang gapusin siya. Kaming dalawa ay hindi magtitiis ng kawalang katarungang ito dito. Nanay, nakakainis naman. Maghintay tayo ng 5 araw. Pagkalipas ng 5 araw, hintayin mo akong alagaan ang babaeng iyon. Kahit malaman ng matandang iyon, ano ang magagawa niya? Mamaya, ang matandang iyon malalaman na siya mismo gamit ang kanyang sariling mga kamay nagpadala ng kanyang anak na babae sa isang bitag. Baka mamatay siya sa galit. Ate Yong, isang kagandahang tulad nito kung hindi, tayo. Hoy, ikaw, sinasabi ko sa iyo, huwag mong sirain ang magandang bagay ko. Hintayin mo hanggang pakasalan ng pamangkin ko ang babaeng iyon. Anong babae ang hindi magiging available? Umalis ka na, dito.
Hoy, umalis ka na. Matapang ka pa ring bumalik. Matandang babae, hintayin mong pumasok ako at hanapin si Manman. Saka ko sasagutin ang utang ko sa iyo. Nagpapahinga si Manman. Kung hahanapin mo siya ulit, hindi ka na niya makikita. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? Hindi ka ba takot na bumalik ang kanyang ama? Ang kanyang ama. Nakalimutan kong sabihin sa iyo. Si Jizang ay pumayag na sa aking anak na pakasalan si Manman. Sa 5 araw, gaganapin ang kasal sa Flying Dragon Hotel. Lumayo ka rito. Huwag mong harangan ang daan dito. Imposible. Paano siya ipapakasal ng kanyang ama sa masamang taong iyon? Shoot yan. Salamat. Hahaha, salamat. Dod? Tuloy kayo? Mr. Kian, Mr. Zhang, binabati kita. Narinig ko na ang iyong manugang ay nagtapos sa isang prestihiyosong paaralan. Siguradong magiging dakila siya sa hinaharap. salamat. Maupo kayo. Si Mr. Chian mula sa Shanghai Group, nagbibigay ng isang pares ng Yuhuchun Vase, isang pulang sobre na may halagang 880,000. Tatay, pakilala ko po. Ito ang aking tiyo, si Bayong, mula sa aming baryo. Siya ay isang tapat at mabait na tao. At napakatapat din sa mga kaibigan. Ang perang kinita niya sa nakaraang mga taon, lahat ay kanyang idinonate sa baryo. Siya ay kilalang mabuting tao sa aming baryo. Wow, talaga? Oo. Gusto ko ring gumawa ng para sa aking bayan sa pamamagitan ng pag-ambag ng higit pa. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang pondo. Kaya, Tiyo, basta't gumagawa ka ng mabuti, hindi na kailangang mag-alala sa dami ng ambag. Sa hinaharap, isa na tayong pamilya. Huwag kang magsalita na parang magkaiba tayo ng pamilya. Kung hindi sapat ang pondo para sa konstruksyon, ipaalam mo lang sa akin. Mahusay. Oh, narinig ko kayan lang sa aming pamilya. Mr. Zhang, kayo ay isang napakabuting tao. Ngayong nagkita tayo, totoo nga pala, ang maging kamag-anak sa inyo ay isang tunay na karangalan. Tatay, ano iyon? Hayaan mo munang ihatid ko si tiyo sa loob. Sige. Yan lang. Ihatid mo si Tiyo at ang mga kamag-anak sa loob upang maupo. Sige, mamaya iinom tayo ng ilang baso. Sige, mag-uusap tayo ng personal. Oh, yan lang. Ang ama ng babaeng ito ay napakadaling lokohin. Sa isang maliit na kasinungalingan lang, mapapabigay natin siya ng pera. Shouting, ngayon ay masayang araw ni Manman. Puntahan mo siya at samahan sa loob. Natatakot ako, baka siya ay natatakot. Mr. Zhang, Hindi na. Hindi kami pwedeng wala ka rito. Tingnan mo, si Manman ay magpapakasal kay Yan Lang, isa na tayong pamilya. Itinuturing ko si Manman, parang sarili kong anak. Sasamahan ko siya. Salamat sa iyong pagod. Walang iyan. Maraming salamat, Bienan. Si. Handa na ba ang mga paghahanda? Sa masayang araw na ito, nagsusuot ka ng puting bulaklak ng pagluluksa. Sino ang sinusumpa mo? Dapat pula ang suot mo. Ang kasal ay dapat may pula para maging masaya. Huwag mong dalhin ang malas na iyan dito. Sino ang tinititigan mo? Subukan mong tumitig muli. Maniwala ka o hindi, bubunutin ko ang mga mata mo. Tama na. Simula ngayon, ikaw ay manugang na rin ng pamilya Bai. Gumawa ako ng 30 alituntunin sa bahay para sa iyo. Dapat mong sundin ang mga ito ng mabuti. Kung hindi, pagsisisihan mo. Una sa lahat, dapat mong pagsilbihan ng mabuti si Yan Lang. Alamin kung paano pasayahin ang asawa mo. Pangalawa, tuwing umaga, gumising ng eksaktong alas 5, alas 6, magmop ng sahig, alas 6:30,
maghanda ng almusal para sa akin, at kayan lang. Pangatlo, sa loob ng 1 taon manganak ng isang matabang batang lalaki. Kung maglakas loob kang magkaanak na babae, ikaw mismo ay dapat patayin siya gamit ang sarili mong mga kamay. Pang-apat, kinakausap kita, hindi mo ba naririnig? Ikaw. Ano ang gagawin mo? Paano mo ako inatake ng palihim? Ikaw. Ang tapang mong tambangan ako. Pagkatapos mong pakasalan siyan lang, ipapakita ko sa iyo kung paano kita tuturuan ng leksyon. Man, okay ka lang ba? Ayos lang ako. Xiaorui, buti naman. Okay ka lang ba? Hindi ka nila sinaktan noong araw na iyon, di ba? Nung araw na iyon, iniwan nila ako sa tabing daan. Pagkagising ko, agad kitang hinanap, pero pinalayas ako ng kontrabida na iyon. Pagkatapos noon, paulit-ulit kitang tinawagan, pero hindi ako makatawag. Alam mo ba kung gaano ako nag-alala? Kumusta? Hindi ka nila pinahirapan, di ba? Samantalahin natin nakakaunti sila. Bilis, umalis na tayo. Si Xu Tian ay naghihintay na sa labas para tulungan tayo. Tara na! Ate Mangmang, malapit nang magsimula ang kasal na ito. Saan ka pupunta? Man, huwag kang matakot. Ngayon, talagang poprotektahan kita. Mag-ingat ka. Ikaw? Man, bilisan mo. Ikaw! Noong huli, pinakawalan kita dahil mabait ako. Akala ko natuto ka nang maging maayos. Hindi inaasahan, pabaya ka pa rin. Kung ganoon, ngayon, papatayin na kita. Xiaorui, bilis, takbo. Bakit mo na naman ako sinisipa? Malapit nang mamatay, matapang ka pa ring sumalakay ng patago. Man, Lusob na sila, Xiaorui, huwag kang magulo. Xiaorui, bilis. Umalis ka. Bilis, hanapin si Xu Tian. Umalis ka na. Lahat kayo walang silbi. Hulihin siya at ibalik dito. Man, hahanapin ko si Xu Tian para iligtas ka. Hintayin mo ako. Halika dito. Sa totoo lang, hindi talaga ako estudyante. Tumakas ako at hinahabol ako. Kung susuway ka ulit, pahihirapan ko ang kaibigan mo. At pati na ang kasintahan mo. Kung hindi ka naniniwala, subukan natin. Naiintindihan mo? Ipinapahayag ko. Ginoong bayan lang, at ang kasal ni Ginang Zhangman, opisyal na nagsisimula. Si. Huwag mong kalimutan ang sinabi ko, mamaya, dapat mong ipakita ang pinakamagaling mong pagganap. Kung may sasabihin kang hindi angkop, handa ka nang mag-ayos ng libing ng kasintahan mo. Batiin natin ang ikakasal. Man, matagal nang hinihintay ni tatay ang araw na ito. Sa masayang araw na ito, tiyak na may sasabihin ng lalaking ikakasal sa nobya. Bakit ikaw lang ang lumalabas? Nasaan si Manman? Dali, pasok ka kasama ko. Darating si Tiyo Bayan lang. Ang tiyuhin niya ay kakalabas lang sa bilangguan. Tiyak na mapapahamak si Manman. Ano? Ngayon, nakatayo ako rito, bukod sa pagpapasalamat sa aking biyenang lalaki, biyenang babae, at sa sarili kong ina. Talagang ang taong kailangan kong pasalamatan ng lubos ay si Manman. Siya ay inosente at mabait. Hindi niya minamaliit ang aking pinagmulan sa probinsya. Binigyan ako ng pagkakataong makasama siya habang buhay. Kaya, Manman, manatiling panatag, mula ngayon,
Lagi kitang aalagaan, poprotektahan hanggang sa huling hininga ko. Ate Manman, papakasalan mo ba ako? Sabihin mong oo. 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 Tumanggi siya. Shu Tian, Ngayon ang araw ng kasal ni na Manman at Yanlang, ang kanilang malaking araw ng kasal. Hindi ito lugar para mag-away ka. Umalis ka na dito ngayon? May problema si Yan lang. Hindi maaaring pakasalan si Manman. Matapat at mabuti ang anak ko. Sa loob ng maraming taon, siya ay tumanggap ng suportang pinansyal mula sa Zhang Group at Mrs. Zhang. Sa pagsisikap, nakapasok siya sa isang prestihiyosong unibersidad. Anong problema ang maaaring mayroon siya? Naiinggit ka lang sa anak ko dahil mapapakasalan niya si Manman. Binabastos mo lang siya dito. Si Shutian ba ang dating nobyo ng nobya? Isang maliit na investigador lang. Paano siya makakapantay sa isang nangungunang nagtapos na nobyo? Pumantay? Wala siyang alam. Baka naiinggit lang siya dahil hindi siya ang manugang natitira sa pamilya? Narinig niyo ba? Ang anak ko ay ang nangungunang nagtapos na pinili ni Mr. Zhang. Siya at ikaw ay parang dragon sa langit at putik sa lupa. Ikaw, lumayas ka na dito. Huwag mong isipin na hindi ko alam ang tunay mong intensyon. Gusto mo lang umasa kay Manman at sipsipin ang kanyang pera. Tama ba? Sinasabi ko sa'yo, imposible. Sinungaling ka. Pangahas kang manggulo dito. Ngayon, wawasakin kita. Pakawalan mo ako. Tama na. Ngayon ang masayang araw ng aming anak na si Manman. Kung bumati ka, malugod kitang tatanggapin. Pero kung gusto mong manggulo, hindi ako magdadalawang isip. Manman, ayaw mo naman siyang pakasalan, di ba? Manman, sabihin mo sa kanya, gusto mo bang pakasalan si Yan lang? ako. Manman, wag mong kalimutan kung ano ang ginagawa ng tito ko. Kung talagang maglakas loob kang sabihin, kung hindi ako masisiyahan, gagarantiyahan ko na bago maggabi, makikita mo ang bangkay ni Shutian. At pati na rin ang mga litrato ng mga malalapit mong kaibigan. Manman, sabihin mo na agad. Kung sasabihin mo, makakawala ka sa mag-inang ito. Si Bayan lang. Gusto ko. Manman, alam ko na mahal mo ako ng sobra. Manman, ano bang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba kung paano ka tinrato ng mag-inang ito? Manman, Binabantaan ka ba nila? Kung Tama na. Shutian, huwag mong isipin na dahil lang inspektor ka, maaari kang magsabi ng kahit anong gusto mo dito. Sasabihin ko sa'yo, sawa na ako sa'yo. Bayan lang, siya. Si Bayan lang ang taong pinili ng tatay ko. Tiyak na siya ang mag-aasikaso ng negosyo ng pamilya sa hinaharap. Habang ang buwan ng sahod mo ay 3,000 yuan, hindi man lang sapat para bilhan ako ng bag. Ano ang maihahambing mo sa kanya? Umalis ka. Lumabas ka. Manman, anong kabaliwan ang sinasabi mo? Alam na alam mo. umalis muna tayo. Shoot yan! Talaga bang nobyo ka ni Manman? Itinulak mo ba siya sa bangin? Tama na! Umalis na tayo! Magaling, ang munting nobyo mo, maaaring mabuhay pa ng ilang araw. Sinasabi ko sa iyo, kung sasaktan mo ako kahit kaunti, hindi ka titigilan ng tatay ko. Bayan lang. Ano ba talaga ang gusto mo? Dahan-dahan lang. Ang ganda ng mukha na ito, paano ko masisira? Ngunit gusto kitang bigyan ng babala, pero matigas pa rin ang ulo ko. Sa pagkakataong ito, ang litratong ito. Sa susunod, ang buong pamilya niya. Pakisuyo? Inspektor siya. Kung ikaw. Inspektor. Sa totoo lang, ang inspektor ang pinakawala akong galang. Shutian, 26 taong gulang. Pinuno ng inspection team ng Bincheng. Address: King Hiwan No, 26. Room 502. Sa bahay may. Tama na. Ano ba talaga ang layunin mo? Ano ang gusto ko?
Kung gusto mong maghatid, kung maglalakas loob kang sumuway, tatahimikin ng tiyuhin ko si Shutian. Kasama ang buong pamilya niya. Kung hindi ka naniniwala, patunayan mo Ikaw. at ang kaibigan mong iyon. Sabi ng chismis, ang tiyuhin ko, kasama ng kanyang mga kaibigan. Gusto siyang bitagin. Matagal nang tinatarget. Kung i-record nila, saka ikalat ang mga litrato. Ang exciting. Ha ha ha. Tamang halaga. Tama na. Ituloy ang kasal. Ngayon, ang mag-asawa, magpalitan ng singsing. Ang lalaking ikakasal na pinili ko kasama si Auntie Shi. Ito ang pinakamagandang pagpili natin. Tiyak na si tatay, ang iyong kasal sa kanya ay magpapasaya sa iyo. Shutian. Malamang binanta ni Bayan lang si Manman. Kaya niya sinabi ang mga iyon. Kailangan mo siyang iligtas. Natatakot ako. Baka saktan siya ng grupong iyon. Alam ko. Pero wala pa tayong naihanda. Kung bigla tayong lumapit, tiyak na nanganganib si Manman. Kaya ano ang dapat nating gawin ngayon? Noong iniligtas ko si Manman ngayon, nakita kong napaka-unstable ng kanyang emosyon. Kung magpapaantala pa tayo, natatakot akong siya. Talaga nga siya. Anong problema? Akala ko si Bayan lang ay pamilyar na pamilyar. Kaya pinatingin ko sa kasama ko. Lumabas na siya ay isang takas. Mula sa isang grupo ng scam sa sugal na kamakailan naming nahuli. Guo, Ching, Wei. Mas nanganganib ba si Manman? Pagkatapos, ipaproseso ko sa kasama ko ang warrant of arrest. Mabilis kang mag-text kay tatay. Sige. Xiao Ting, salamat sa pag-sponsor mo kay Yanang. Si Manman ay maaaring mahanap ang partner na gusto niya. Iniisip kong kunin si Yan lang sa kumpanya. Kapag wala na ako, matutulungan niya si Manman na patakbuhin ang kumpanya. Sumusunod ako sa kanya sa lahat ng oras na ito. Hindi man lang niya naisip na papasukin ako sa kumpanya. Nang mapakasal si Bayan lang kay Zhangman, agad niyang gusto na tulungan siya sa kumpanya. Anong problema, Xiao Ting? Wala. Binabati ng kaibigan ko si Manman sa kanyang kasal. Oo. Nasa iyo ba ang telepono ko? Oo, maraming gamit sa bag ko. Sandali, hanapin ko. Okay lang kung nasa iyo. Manman. Simula ngayon, asawa na kita. Huwag kang mag-alala, pangangalagaan kita. Bitawan mo ako. Huwag mo akong hawakan. Manman. Huwag kang matakot. Sabi ko sana magiging mabuti ako sa'yo. Hindi ka talaga marunong magpasalamat, no? Huwag mo akong sisihin kung maging marahas ako. Huwag kang magulo. Bitawan mo ako. Pakawalan mo ako. Inagat mo ako. Ngayon, tatapusin kita. Pakawalan mo ako. Bata. Aray. Nanay, hindi mo ba nakita na abala ako? Anong negosyo ang mas mahalaga kaysa dito? Aray. Bata. Ito ang boyfriend ng babaeng iyon. Nagdala siya ng mga tao para hulihin ka.
Tinatawag ka nila bilang miyembro ng sindikato ng pandaraya sa sugal. Ano? Yung matandang lalaki ay humaharang sa labas. Isipin mo kung nalaman niya ang tunay nating layunin, tayong dalawa, ano kaya ang mangyayari? Maaari pa nating gawin si Sheting na manatiling walang kamalayan ng ilang sandali. Kung sakali, nanay, itali ko muna siya. Tawagan mo si Tio. Sabihin mo sa kanya na tawagan ang kanyang mga tao. Si. Pakawalan mo ako! Pakawalan mo ako! Huwag kang sumigaw. Pakawalan mo ako! Huwag kang sumigaw. Tio, naimbestigahan namin na si Bayan Lang ay miyembro ng sindikato ng pandaraya sa sugal, sangkot sa pandaraya na nagkakahalaga ng 10-10 milyon. Dapat arestuhin agad. Si Bayan Lang, hindi siya. Graduate sa nangungunang universidad, paano siya magiging isang takas? Shouting, anong nangyari? Isang bagay na ganito kahalaga. Sa datos na ibinigay mo kanina, paano ito nawawala? Mingshan, sinuportahan ko si Yan Lang sa buong panahon na ito. Alam ko ang kanyang pag-uugali ng lubos. Paano siya makakagawa ng bagay na napakasama? Tiyak na siya iyon. Nagagalit siya sa pagpapakasal ni Manman kay Yan Lang. Kaya inabuso niya ang kanyang kapangyarihan para gawin ang ebidensyang ito. Sinira ang kanilang gabi ng kasal, hindi ba? Ang mga katotohanan ng krimen ni Bayan Lang ay malinaw. Pumunta ka muna sa tabi. Huhulihin namin siya at dadalhin sa korte. Sabi mo kriminal siya, kaya kriminal na agad? Sinadya kong hindi umiwas. Mingshan, matagal na kitang sinasabihan. Itong binatang ito. Pera lang ni Manman ang habol niya. Ngayon hindi niya makuha ang pera ni Manman. Parang asong gala na walang kwentang tumatahol. Shoot yan, akala ko talaga, kahit hindi ka karapat-dapat kay Manman, pero iginalang kita bilang investigador na lumalaban sa krimen para sa bayan. Pero hindi ko inaasahan. Gagamitin mo ang kapangyarihan mo para sa pera, Koling. Lumabas ka ng bahay ko ngayon din. Tio, alam ko, lagi mo akong hindi naiintindihan. Pero si Bayan Lang ay talagang isang takas. Kailangan naming hulihin siya. Kung hahadlang ka pa rin, ibig sabihin, hadlang sa tungkulin ng opisyal. Sa tingin ko nagkukunwari ka lang. Hoy, shoot yan! Ano ang gusto mo? Tio, nirerespeto kita bilang ama ni Manman. Wala akong gagawin sa iyo. Pero kung haharangin mo pa rin kami, sa paghuli kay Bayan Lang at pagsagip kay Manman, huwag kang magalit kung isama na rin kita. Ikaw? Sobra ka na talaga. Mga guwardiya, nasaan ang mga guwardiya? Wala na ba silang silbi? Investigador ako? Umiwas ka. Nagkukunwari lang ang dalawang iyan. Bakit nakatayo lang kayo diyan? Itapon ninyo sila sa labas. Ginoo. Ginoo. Si Investigator Shu ay mabuting tao. Si Bayan Lang ang masama. Mrs. Liu, hindi ka ba nabigyan ng pahintulot na umuwi? Kayo ang mga nakakainis. Bakit hindi ninyo alisin itong matandang ito hanggang sa matapos? Ano ang sinabi mo? Ano ba talaga ang ibig sabihin nito? Hindi ako humingi ng permiso. Ako ay sinaktan ng Bayan Lang na iyon at nahimatay ang kanyang ina. Pagkatapos, ako ay kinulong sa isang inuupahang bahay sa labas. Simula noon, ako ay nakakulong na. Ano? Ginoo. Ang ina at anak na bay na iyon ay may masamang intensyon. Kara-rating lang nila at inapina ang binibini. Noong ako ay natamba ng walang malay, sa araw na iyon ay narinig ko rin. Sinabay Yan Lang at ang tiyuhin ng kanyang ina nakakalabas lang ng bilangguan na nagsabi. Balak nilang gahasain ang binibini. At saka ang kininang ari-arian ng pamilya Zhang. Ano ang sinabi mo? Paano nagawa ni Mingshan ang ganoong bagay? Nagpapanggap ka pa rin. Huwag mong isipin na hindi ako nag-imbestiga. Lahat ng ginawa ng Bayan Lang at ng kanyang ina kay Manman, may kinalaman ka sa lahat ng iyon. Gusto mong tanggalin si Manman ng tuluyan upang tunay kang maging ang may bahay ng sambahayang Zhang. Ikaw? Hindi pa alam ni Tito Zhang, tama ba? Ang babaeng ito ay ang pumatay sa iyong legal na asawa. Ngayon gusto niyang gamitin ang kamay mo upang patayin ang sarili mong anak na babae. Masamang babae? Tama. Ako nga ay isang masamang babae. Ngunit ikaw ang nagpasimula ng lahat ng ito. Kung hindi dahil sa iyong kawalan ng kontrol sa sarili, ikaw mismo ay may relasyon, paano ako makakarating sa posisyong ito? Kahit na lahat ng mga hadlang ay inalis ko na,
Malapit na akong maging ang lehitimong ginang Zhang. Bakit? Bakit kayong lahat ay kailangang sirain ang aking mga plano? Man. Man. Wow, ang ingay ninyo. Kayo dalawa, umatras. Umatras ka rin. Buwisit ka. Ano ba talaga ang gusto mo? Pakawalan mo si Manman ngayon. Tumayo ka. Kung lalapit ka pa, papatayin ko ang babaeng ito. Hindi ako gagalaw. Huwag mong saktan si Manman. Anong ginagawa mo? Shoot yan, sinasabi ko sa'yo. At pati ang kasama mo, ibaba ninyo ang armas. Shoot yan. Bilisan ninyong ibaba ang armas. Kailangan mong makita ang anak ko na mamatay sa harap mo bago ka makontento, ha? Pakawalan na. Shoot yan. Nagpapapalipas lang siya ng oras. Hinihintay niya ang kanyang tiyo kasama ang mga tauhan. Tumahimik ka, babae. Babae, gusto mo bang mamatay? Mamatay ka. Manman, Pakawalan mo ako. Man, Shoot yan. huwag kang matakot, ligtas na. Shoot yan. Matandang buwisit. Tay, Man, patay ka. May kasama akong mamamatay. Ang galing. Kunin siya. Siya. Ako na lang ang pupunta. Bilisan! Tumawag ng ambulansya! Malapit nang dumating ang tiyuhin ko. Sa tingin mo makakapasok ang ambulansya? Kayo dalawa. Hayaan siyang mamatay sa harap ninyo. Mga nilalang na mas mababa pa sa hayop. Sasabihin ko sa inyo ang totoo. Ang tiyuhin mo at ang mga tauhan niya. Ang mga tauhan ko sa labas ay inasikaso na sila. Nahuli na sila. Ngayon naghihintay sila sa inyo sa loob. Kunin siya. Hindi pwede. Pakawalan mo ako. Manman, malapit na ang ambulansya. Huwag kang matulog. Huwag kang matulog, Manman. Tay. Matagal na. Sa mahabang panahon, hindi kita nakita. Sobrang nag-alala ka para sa akin. Manman, kasalanan ko ito. Lahat ay kasalanan ko. Pasensya na. Kung noon lang sana ako nakontrol ang sarili ko, hindi ko sana pinayagan ang babaeng iyon patayin ang nanay mo. Lalo na pagkatiwalaan ang sinabi niya. Muntik na kitang saktan. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Wala akong kwenta. Binigo kita. Tay. Si nanay at ako. Hindi ka namin kailanman kinamuhian. Manman, huwag kang matulog. Darating na ang ambulansya. Manman. Manman, naalala mo ba ang larawang ito? Ito ang iyong kaarawan. Nagpa-picture tayo ng magkasama. Isang larawan ng pamilya. Manman, naaalala mo pa ba? Ano ang hiling mo noong kaarawan mo? Sinabi mo na bawat kaarawan, dapat magkasama ang pamilya natin. Manman, maaari mo ba akong bigyan ng isa pang pagkakataon? Wala akong kwenta. Manman, doktor. Gising na si Manman, doktor. Manman, gising ka na sa wakas. Manman. Tay. Oh. Tay. Manman. Manman. Hindi na kita sisihin.